beloved Boss Mike Cervera. Eto, tingnan naman natin tong si Jay Ruiz. Pasok! Sa wakas ng Malacanang, ang matagal nang ibinabalita ng Bilyonaryo News Channel na si Dave Gomez na ang bagong PCO chief. Nako. Kung ano ang kahihinatnan ni Ginoong Jay Ruiz, alamin natin sa agenda report ni Pierre Pastor. Ayan na mga kababayan Si Jay Ruiz po ay napalitan na bilang secretary ng PCOO mga kababayan. Tapos meron ng bagong kapalit po mga kababayan. Alamin natin at kilalanin natin kung sino yung pumalit at ano na ang gagawin dito sa ating idol, Jay Ruiz. Pasok! Matagal nang umuugong na si former journalist at veteran corporate communications Dave Gomez ang papalit sa dati ring mamamahayag na si Jay Ruiz bilang Secretary ng Presidential Communications Office. Hindi ito kinumpirma o itinanggi ng Malacanang until today. We are pleased to announce that President Ferdinand R. Marcos Jr. has appointed Mr. Dave Gomez as Secretary of the Presidential Communications Office. Malawak ang experience sa journalism. Ayan na final na po yan. Galing na sa ating tagapagsalita mga kababayan. Na si Yusek Claire Castro. Ngayon, eto na si Gomez na daw ang bagong secretary ng PCO. Tuloy. Ni Gomez. Naging senior reporter siya at naging beat ang Malacanang. Dati rin siyang Director General ng Philippine Information Agency. Secretary Dave will ensure clear and truthful government messaging for every Filipino. Si Gomez na ang panglimang PCO chief ng Marcos Jr. administration after Ruiz, Cesar Chavez, Cheloy Garafil at Trixie Angeles. Kita nyo mga kababayan, isa lang dyan ang hindi ko nakasama. Yun lang pong Chavez. Eto nakasama ko. Si Garapil nakasama ko. Sino pa? Si Jay Ruiz nakasama ko. Ewan ko kung makakasama natin to si Gomez. Di ba? Tuloy. As for Ruiz, magsisilbi siyang miyembro ng Board of Directors ng Manila Economic and Cultural Office o MECO, kung saan si sa MECO, malilipat mga kababayan. Sa MECO na malilipat itong si Jay Ruiz. Tuloy. Garafil ang chairman. Sa kanyang pahayag, nagpapasalamat si Ruiz sa pagkakataong ibinigay sa kanya ng Pangulo para magsilbi sa kanyang bagong role sa gobyerno. Tinawag din niyang learning experience ang halos 5 buwan niya sa PCO. Kasabay ng appointment ni Gomez, inanunsyo rin ng Malacanang ang pagkakatalaga sa dating mambabatas na si Sharon Garin bilang bagong kalihim ng Department of Energy. Nako, may bago ng kalihim ang Department of Energy mga kababayan. Sharon Garin. Dati nang naging undersecretary ng DOE si Garin, na sabi nga ng Malacanang, merong strong background sa energy policy and legislation. Para Alam nyo, ano sabi, Gomez, baka kamag-anak na naman daw. Hindi. Ito kasi yan si Buday. Hindi naman nanggigigil kay Jay Ruiz. Kailan ba niya nabanggit yung Jay Ruiz? Hindi ba si Atty. Claire lang pinanggigilan? Kaya nga yung mga kaalyado ni Buday, lahat nakatutok, hindi kay Jay Ruiz, kay Atty. Claire lang. Nagets nyo mga kababayan ko? O hindi nyo ba napansin? O napansin nyo siguro, no? Na etong tropa ni Buday, 10 ng mga kaalyado niya, pati yung mga reporter, naeengot-engot, mga kababayan, sumusuporta sa baliw. Mga kababayan kita nyo? Tahimik sila kay Jay Ruiz pero kay Atty. Claire, bakit galit na galit tong mga ito? Kasi mga kababayan ko, nakatagpo po sila ng mas higit na katapat nila. Ibig sabihin mga kababayan, etong si Atty. Claire, yan lang pala mga kababayan
Kahit sama-sama na lahat yung bata-batalyon nilang troll farm. Kasama na yung bata-batalyon nilang mga vlogger. Kasama na yung mga kaano nila, no? Kaalyado nilang mga mainstream media. Hindi umuobra. Nag-iisa lang siya. Wala pong iba. Kung hindi, sino pa? Si Attorney Claire Castro lang yan. Di ba? Simple. Kaya yan, pinanggigilan. Sa totoo lang, gusto nila mapalitan si Attorney Claire, hindi si Jay Ruiz. Yung mga kalaban, ng gobyerno, Oo, ganun. Di ba mga kababayan ko? Mabibigyang linaw ang kaso ng mga Nako, eto pa mga kababayan, yung kaanak na sabongero na nagsumite ng bagong apidapit sa PNP. Mga kababayan ko, tatalakayin natin yan. Eto pa. pagsisid sa Taal Lake. Ayan na mga kababayan, sinimulan na ang pagsisid, kaya nakakuha na ng mga buto-buto. At meron pa mga kababayan, eto hong nasasangkot ng mga pulis ay mga dating mga nambiktima o mga kasama sa EJK, mga kababayan. Nako, grabe no? Matindi. Kaya nga hindi inaalis dito na hindi kaya kung sino man yung mastermind na yan ay protector ay si Digong. Ano po? So, naimbag na bigat kada kayo amin, apo. Naimbag na rabi, naimbag na aldaw. Kaya na sa mga kababayan natin sa ibang bansa. Opo, maraming salamat sa inyo sa pagsama ngayong umaga. Hulyo. Hulyo 11 na mga kababayan. Ang bilis ng araw. Ang buhay natin ay palapit na. Parang kailan lang. Kaya mga kababayan, sabi ko kanina, maging handa tayo. Ano man mangyari sa buhay natin, dapat yung pong pagtanggap ay bukas na bukas. Wag ho yung mga kababayan mahirap tanggapin. Wag. Tanggapin ho natin kung ano mangyayari sa buhay natin. Dahil lahat naman tayo mawawala sa mundong ibabaw. Pero ang mahalaga, nandyan si bro, nandyan kayo, na naniniwala at nananampalataya sa kanya. Di po ba? Ay yung mga tulad nila Digong, mayroon pa bang pananampalataya yun? Wala na ho. Ang kanilang pinanampalatayaan ay puro kayamanan, kapangyarihan, at kwarta. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike,